Muli pang inyong lingkod, si Chef Roy. Kumusta po kayong lahat? Ngayon po ay April 8, 9:30 po ng umaga. Ngayon po April 8, bago po dumating ang April 8, marami pong nag-aabang kasi po total solar eclipse daw. Ibang bahagi po sa Amerika, walang pasok, ginawang holiday kasi po. Pag lumabas po ng bahay, sabi naman ng iba naman, huwag lumabas ng bahay. Dahil pag nakakasira ng mata, nakakasira ng gadget, nasusunog. Ngayon po open yung lugar kung saan ako nandoon. Nandito po sa Del's Grills and Restaurant. Stayin po dito yung lingkod, open. Nakita ko yung araw, pag tinitingnan mo talaga masasira yung mata mo. Araw yun, titigan mo. Wala po naman, wala mang nagbago sa araw eh. Sabi nila magsimula daw ang total solar eclipse bago mag 8. Ngayon po 9:30 na. Masyadong ginawa nila ng issue. Huwag lumabas, nakakatakot lumabas dahil nakakasira ng mata, masisira yung gadget mo o anumang bagay na nakakasama daw sabi. Ang ganun pong issue na solar total eclipse ay madalas po natin marinig. Pero ngayon nagtaka ako bakit ginawa lang nakakatakot, ginawa lang hard daw. Yung iba pong nagsabi na napanood ko sa Facebook na dadaan daw si Satanas at mag-comment sa Earth. Si Satanas po pala ay palagi po sa Earth yan, paikot-ikot. Kaya wag mo na sabihin na si Satanas ngayon dadaan sa Earth at mag-comment. Basahin po natin sa Job 1, sa Job po, aklat ni Job 1:6. Pakinggan po natin ha. Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap sa Diyos at naroon din si Satanas. Tinanong ng Diyos si Satanas, ano ba lang pinagkaabalahan mo ngayon? Nagpabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Yan ang sagot po ni Satanas. Nagpabalik-balik daw siya sa lahat ng sulok ng daigdig. Kaya po minsan akala natin may nagparamdam dyan, may kumakalampag. Yun po sinasabi sa Bible. Hindi ko to kwento binasa ko yung banal na kasulatan. Yung pong banal na kasulatan na gawa ng tao may gawa, pero tao na inutusan ng Diyos sa pamamagitan ng banal espiritu na isulat yan. Ang hindi po naniniwala sa Bible ay walang galang sa Diyos. Yun po ang Satanas, palagi sa Earth, palagi sa pabalik-balik lang. Kaya tayo po ay magkaroon ng panampalataya. Yung iba naman sabi na yung iba naman, yung isa parang nakakatakot ng tao yan. Natatakot may tao nakakatakot dahil sa yung natatakot sa kanya mayroon din ganun na pasaway. Kasi mayroon tao na may pastor na yung mahigpit siya, pag may nagkakamali laging pinagsasabihan, parang nakailang siyang mayroon din naman tao na hindi man lahat ng pastor ganun. Mayroon din pastor na kahit hindi pastor, ng mga matanda, nakakatakot daw yun dahil masyadong parang masungit. Yun po pag natatakot ka sa kanya, hindi na po palambingan ng salita, mahinhin ka. Malambing kang magsalita, mahinhin ka kung umuuyon ka naman sa kamalian. So nandyan sa taas, umiikot yun pa. Pero naman nung dumating ang ating Panginoong Hesus, tinuro sa ating ang panalangin yon. Mababasa po natin sa Mateo 6:6, yung panalangin na Ama namin. Isurkat ko lang po, baka mainip kayo. Yung panalangin na itinuturo ating Panginoong Hesus sa Mateo, ibaba sa 13, mayroon po doong nabanggit ang Panginoong Hesus na tinuro sa atin na huwag mo po kaming hayaang matukso, Ama, kundi iligtas mo po kami sa lahat ng masama, sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. Yun po, huwag tayong matakot sa matukso tayo, Satanas.
May tao naman na hinahanap yung tukso. Masarap kayo ng tukso. Ay, wag kang matukso, wag kang saniban sa tanas. Yun, kasi nga nung panahong yon, inalbor si Job ng Satanas. Wala pa ang Panginoong Hesus noon. Nung dumating ang ating Panginoong Hesus, itinuro ng ating Panginoong Hesus ang panalangin yon. Ama, doon sa ama namin nasa langit ka, sambahin na naman ang pangalan mo. At doon sa 13, ilundag ko po, huwag po kaming hayaang matukso, kundi iligtas na po kami sa lahat ng masama, sapagkat Ama, sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. Kaya yung sinasabi po nila na total solar eclipse, dadaan daw si Satanas at mag-comment. Nakakatakot kung tayo lumabas. Satanas, noon pa yun, laging pabalik-balik sa daigdig yun. Oras-oras, andyan lang yun. Minsan, napagamalang multo mga alagad pala sa Satanas yun. Kailangan tayo manalig sa Diyos, manalangin. At sa ating panalangin, alisin muna natin ang kaguluhan sa ating isip para marinig ng Diyos. Kung manalangin ka, kung masama loob mo, Ama, parusahan mo sila, inaapi ako, ginawa mong kukulam ang Diyos. Kailangan alisin mo na sa kaguluhan sa isip. Kailangan yung puso natin rekta sa Diyos at ang isip. At Ama, patawarin mo sa aking mga kasalanan. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ng anak na aming Panginoong Jesus. Amen. Kasi kung mananalangin ka na magulo isip mo, hindi po marinig ng Diyos. Kahit naglupasayo tayo, hindi marinig. Kailangan talaga buong puso at isip na irekta natin sa Diyos. Para kung baga sa cellphone, malakas ang signal, maraming nanalangin kaya na hindi narinig ng Diyos. Ama, bakit hindi mo ko narinig? Pero kasi sa may loob niya, magulo yung isip niya. Yun lang po. Muli po ang inyong lingkod, si Chef Roy. Kumusta po kayo?